At sa ating words of wisdom, when you find peace within yourself, you become the kind of person who can live at peace with others. I know, hinihintay nyo na po yung ating topic, ang ating pag-uusapan ngayon. Mga paraan upang ma-overcome natin ang ating mga nararamdamang galit. Ayan. Ikaw kaibigan, kailan ba yung huli mo na sitwasyon na nagalit ka, no, sa isang tao o sa iyong mahal sa buhay? Alam mo kaibigan, lahat tayo ay nakakaramdam ng mga hindi magagandang sitwasyon kung kaya tayo ay nakakaramdam ng galit. Minsan pa nga, kaibigan, dumarating tayo sa punto na nagpapanggap tayo na okay lang na nangyari, pero sa kaloob-looban natin ay talagang kumukulo ang ating dugo, no? Sa sobrang nating galit, yung pangingit-ngit natin sa isang tao. Alam niyo po ba na ang pagkagalit ay isang normal na emosyon ng isang tao, normal lamang at natural lamang sa atin na i-express natin o ilabas natin, ipakita natin ang ating nararamdaman, yung nararamdaman natin na galit upang maipagtanggol naman natin ang ating sarili laban sa pag-atake ng iba, di ba? Ngunit hindi natin makontrol, no? At talaga na-express natin o inalalabas natin ito. Tuloy ang ating kalusugan ay naapektuhan at ang ating relasyon sa ating kaibigan o sa ating kamag-anak o sa ating kapwa ay lubos na naaapektuhan. Ang sobrang galit nga po na nararamdaman natin ay maaaring maging sanhi ng hyper tension, depression, or high blood pressure. So, nagiging hindi pala maganda sa ating kalusugan kapag tayo ay lubos na nagagalit. So, narito ang ating tips, no, paraan upang ma-overcome natin ang ating mga nararamdaman na galit. First, huminga raw tayo ng malalim at i-relax natin ang ating sarili. So kaibigan, kapag tayo pala ay nagagalit, kailangan raw na huminga tayo ng malalim at i-relax natin ang ating sarili. Minsan kasi nawawala sa ating focus na tayo ay minsan na mag-relax. Imbis na nagre-relax tayo sa ating sarili, bigla na lang tayo nagkagalit. Tumataas ang level ng ating dugo. Yung ating emosyon ay super nadadala tayo. Kaya talagang nagagalit tayo, naka-high blood tayo. Second, nakakatulong raw ang paglalakad-lakad upang mawala ang tensyon. Totoo to, kaibigan, 'di ba? Minsan sa isang sitwasyon na mag-asawa kapag nag-aaway, 'di ba, ang isa pag sasabihin, ay nako, lalabas muna ako. Naglalakad-lakad upang mawala ang sakit ng ulo ko. Yung gano'n, 'di ba? Ang huli, kaibigan, pagmumuni-muni or pagkakaroon ng journal o diary upang dito natin isulat, ibuhos ang lahat ng ating galit na nararamdaman. Ikaw kaibigan, meron ka bang diary? Kasi 'di ba, alam niyo po ba kaibigan, before, ayan, usong-uso ang diary or journal, ating sinusulat. Ngayon ang usong-uso ngayon ay Facebook, ayan, 'di ba? At marami pang iba na doon natin ini-express, uh, pinupost ang ating emotion. At ang iba pa, no, kaibigan, sabi nga noong one time na nag-attend ako ng sa church, sabi nga po ay kapag ikaw ay galit, pumunta ka raw sa iyong kwarto at sumigaw ka para mai-release mo yung tension, yung galit mo at yung sama na ng loob mo. Kasi dapat hindi daw maipon
sa iyong puso yung galit mo kasi magkakasakit ka, kaibigan. So, kapag tayo ay galit, no? Ay yun yung pwede nating gawin ng mga na-share natin. Huminga ng malalim at i-relax ang ating sarili. Ang paglalakad-lakad upang mawala ang tensyon or at ang yung pagsusulat ng para ma-express mo ang iyong God. Tandaan natin kaibigan, maging mahinahon at may respeto sa ating sarili at may respeto tayo sa ating pakipag-usap na ito raw ang pinakasusi upang lahat ay mairesolba po natin. Kaya kaibigan, pag-aralan mo na i-control ang iyong galit ha.